pare Chong. Welcome back po muli sa ating spearfishing na naman. So balik na naman tayo sa ating hanap buhay. Kasama natin ngayon ang ating dive buddy, si Craig pa rin. So guys, so dito kami ulit sa Basul. Ito lang yung malapit na spot dito sa Surigao. Kaya ito lang yung palagi naming binabalik-balikan. Dadayo sana kami ng Sumilong. Ayun sa likuran ko. Kaya lang medyo alanganin kami sa oras kasi mamayang hapon may pasok pa ako. Kaya alanganin kami kung magdayo doon. Siguro sa susunod na lang kapag bakante tayo sa oras. Medyo malakas pa yung agos ngayon. Siguro hintay lang muna tayo kung anong oras to kakalma. Magda-dive tayo dito guys. So dito natin napana yung king mac natin. At saka yung ating dugso or longnose emperor. So ayan. Stay tuned po. At magda-dive na tayo maya maya. So prepare lang muna tayo tapos kunting pahinga at diretso na kagad tayo sa spearfishing natin. At ganun pa rin yung gamit nating pana, yung ating DIY. Itong rubber natin medyo meron ng meron ng gunda. Saan na yun? Meron ng hiwa dito. Ayun, no? Yan, so tsagaan na lang muna natin yan habang wala pa tayong pampalit dyan. Meron naman tayong daladalang reserba, kaya okay lang. So tara guys, magdadive na tayo. Let's go! Pagkababa ko ng bangka dito guys, sinalubong kagad ako dito ng napakaraming grupo ng rainbow runner. At ito, pumili tayo ng isa dito. At ito yung ating naging unang isda natin sa dive na to. Ang aking dive buddy guys ang unang nakita sa mga isda na to. Kaya lang hindi siya nakatama dito. Kaya tinawag niya ako at timing na nakaload kagad tayo ng mga rubbers natin. Kaya ito, nakapana tayo ng unang isda natin. Ang tawag nga pala dito guys sa amin guys, ang ganitong isda ay salindato po. Ayan, pa-comment po kung anong tawag nito sa isdang ito dyan po sa lugar ninyo. Udang isda guys, bigla-bigla na lang lumapit. Napakababaw pa po. Napakarami ng mga rainbow runner. Pagkatapos ko guys masecure yung ating unang huli na rainbow runner, ako po ay nagtungo kaagad dun sa main spot kung saan tayo palaging nagsiset ng ambush. At eto, abang-abang tayo kung anong lalapit sa atin na isda dito. At ilang sandali pa guys, may nagpakita kagad sa atin na isang green jobfish or malagono. Kaya nga lang, doon sa malalim ito dumaan. At ayan, ayaw po na lumapit sa atin at nang mamit natin yung tamang distansya. Kaya no choice tayo kundi resurface na lang muna tayo dahil naubusan na po tayo ng hangin dito sa ilalim. At dito naman guys sa dive na to, bali lumipat lang po tayo ng ibang bato na pinagtaguan natin para hindi po tayo malata ng isdang malagono. At ito, abang-abang tayo kung lalapit ulit sa atin yung malagono dito or magpakita man lang sa atin. Ayaw po talaga lumapit ng malagono guys, talagang distansyado po, andun po sa malalim, umaligid-aligid. At buti na lang may lumapit sa atin na ibang isda, itong malaking surgeon fish or indangan naman ang tawag nito sa amin. Kaya ito, napatamaan natin ito ng maayos, kaya goods na rin yung pangalawang isda natin sa araw na to.
Ay, good size na indagan guys. Alos na sa mga 2 kilo na rin. At dito naman guys sa sumunod na pagsisid natin, halos ilang beses din tayo nag-attempt na mag-set ng pag-ambush or mag-abang-abang ng pwedeng mapana nating isda, kaya lang hindi tayo nakatagpo. At buti na lang sa pag-dive natin ito ay natagpuan natin itong malaking bato na pinamahayan ng mga sweet lips or harlequin sweet lips or yung tinatawag namin sa mga Bisaya na lipti. At ito, 3 piraso yung nakita natin dito at humanap tayo dito ng malaki at ito yung pinana natin, itong oriental sweet lips na lumapit naman sa atin, kaya ito na rin yung naging pangatlong isda natin sa araw na to. May kalaliman na rin ang spot na to guys, estimate ko dito nasa mga 20 meters na rin po, kaya medyo malalim-lalim talaga yung pinagsisira natin ngayon. Pagkatapos ko naman guys ma-secure itong ating pangatlong isda, ako po ay nag-dive pa. Kaya lang wala na pong nagpakita sa ating isda na pwedeng panain natin. Kaya nag-decide po kami ng aking dive buddy na magpahinga muna at mananghalian na po dahil inabutan na po kami dito ng alas 12. Talagang matumal yung huli namin sa umagang ito. Balik ko na sab. Pagkagada ko, nagana sa kuwada tamban. Sinubukan ko pang balikan guys itong bato na pinagpanaan natin ng sweet lips or lipti, kaya lang naging mailap na po yung mga isda dito na nakita natin kanina pagkatapos nating mahuli yung isang piraso. Yan na guys yung ating huli. Yung isang rainbow runner ay kay bro. Huli niya. So ito lang yung huli natin ngayon. Magdaday pa naman tayo kaya kain muna. Men, kain na. Sibugan. Sibugan na. Sibugan guys, kinilaw. Walang sili. Oh, sayang walang sili. Walang yan. Presko naman. Tuyom guys or tajam tawag sa amin. Yapo. So kinilaw na rainbow runner. Ayos. Sobrang sarap. Sariwang sariwa. Panalo. Pagkatapos ng pahingahan namin guys ay bumalik ulit tayo sa pagsisid natin. Bali bumalik kami ng alas 2 po ng hapon at ito yung ating naging unang pagsisid dito. May nakita kagad tayo ditong isang unicorn fish, kaya kagad akong nag-set ng pag-ambush dito. Buti na lang napakaamo ng isda na to guys, kaya hindi na tayo pinahirapan dito at ito po ay kusang lumapit sa atin.
At ito na rin guys yung naging panghuling video natin. Hindi na po tayo nakapagpatuloy sa pagbibideo gawa ng yung camera po natin ay nalubat na po yung baterya nito. At hindi po natin nadala yung extra baterya, kaya ito na lang yung huling video na ipapakita ko sa inyo. At ito naman yung mga huli ko guys. Right mga parechong, ayan. Hindi na po tayo nakapag-video sa ilalim. Gawa ng naglubat na po yung ating camera, sayang. Nakabawi tayo sa hapon natin. Ito yung mga nahuli natin yung hapon. Kanina nakatatlo lang tayo. Yung isa kasing limbo runner ay K-Blue yun. So isang limbo runner natin, at meron tayong indangan at may sweet lips tayo. So ngayon ito yung nahuli natin, tatlong bayang, at saka meron tayong isang unicorn, yun. Tapos meron tayo nitong tribali, ayan. At may lapu-lapu tayo, ayan, oh. Medyo mabigat din. Ayan. Kwarta. Ito yung kanina natin, oh. Hindi na tayo nakapag-video, sayang. Ang lubat na kasi ang ating GoPro. Pero ayos lang, at least may huli tayo. Ito yung camera natin, nag-shutdown na. Hindi kasi natin nadala yung extra battery nito. Yeah, yan, pasensyahan nyo na kung hindi natin na-videohan. Ayan yung mga nahuli natin ngayon. Kasama na yung nasa box. So uwi na kami ng aking buddy kasi hapon na po, alas 4 na po ng hapon. At babiyahe pa tayo. Uwi tayo ng isla. Bibenta natin tong isda natin doon sa buyer. Hindi kasi natin to maibenta lahat doon sa city, wala kasi tayong buyer doon. Kaya siguro uwi na lang tayo sa isla para ma-dispose natin tong isda natin. Sayang kasi kung doon lang sa city natin ibebenta, hindi mauubos. Tara guys, uwi na tayo. At ayan, abang-abang kung ilang kilo tong mga nahuli nating isda. Bibenta natin to sa buyer. And stay tuned. At malalaman natin mamaya kung magkano yung kikitain natin dito sa mga isda natin. Let's go. At eto na guys yung lahat na nahuli ko sa morning dive natin na 3 piraso, at kasama na po itong huli natin sa afternoon dive natin. So ayan, shoutout muna tayo bago magtapos yung ating video. Unang-una, shoutout po kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Shoutout din kay Nixon Etchon sa kay Denise de la Cruz family from Naay, Cavite. Shoutout din po kay Sir Jason Bukyo, kay Sir Jose Roland Hornales, kay Sir Romel Navarrete, kay Danilo Adalim, at kay Chad Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija, kay Sir Filiarco Marjun. At ayan, shoutout din po kay Sea Adventures PH, kay Sheila TV, Manoy Nil Vlog, kay Reedy Sit Vlog, kay Sibadong Vlog, Pain Expert, kay Kevin's Adventure, Bars Espero, June TV Vlog, kay Kuya North TV, kay Rinan Fishing Adventures, kay Linon's Fishing Adventures, Arbok TV, kay Damaso Ramos, at kay Kano Fishing TV. Maraming salamat po. Thank you Lord. Isang mga tapay-tapay lang pero goods na. Thank you. At eto na rin guys yung naging kinita natin sa mga isda natin. Bali yung total po ay umabot ng 9 kilo at 400 grams. Pero kung pagsama-samahin natin talaga guys, kasama na yung pang-ulam, ay lagpas po ng 10 kilo. Bali yung napuga natin or mga batfish na 3 piraso ay nagtimbang po ng 4 na kilo. 110 per kilo, kaya 440 yung kinita natin. At tapos yung ating lipti, yung indangan, at saka yung unicorn natin, ang 3 piraso, 4 na kilo rin. Yan, 180 per kilo, kaya naging 720. Yung ating trevally naman ay 1.4. Ayan. So, naging 320 to. So, ang total na income natin ay 1,480 to. So, goods na rin. Yung may bawas na natin dito ay yung konsumo natin na kaunting gasolina at saka kaunting hilo. Ayan, goods na rin. So meron tayong total na income na 1,000 mahigit.
Kaya bawi na rin. Thank you po sa walang sawang suportan nyo. And kita-kits po sa next na video natin or episode natin.